So, yung iglesia sa ilang, yan yung pinakaugat ng puno. Ang puno ay ang Panginoong Hesukristo. Ang ugat, yung unang Kristiyano na inilabas ni Moises sa Ehipto. O kung tawagin sa kanila ay iglesia sa ilang. Yan ang pinakaugat. Tapos, ang puno, mayroong mga sanga. May sanga na pinutol. Ibig sabihin, ito yung mga unang Kristiyanong Hudyo na sumuway. O kung tawagin sa kanila, mga Hudyo na hindi naniwala sa Panginoong Hesukristo. Hindi sila naniwala, kaya pinutol sila sa puno. Ang puno, ang Panginoong Hesukristo, ayaw nga nila maniwala sa Panginoong Hesukristo, kaya pinutol sila sa puno. Yun yung mga sanga na ayaw maniwala sa Panginoong Hesukristo. Kaya pinutol sila sa puno. Inalis yung mga sanga na yun. Ngayon, mayroong inampon. Mayroong idinuktong dun sa puno. Yun yung mga hentil na naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Kaya inampun sila dahil idinuktong sila sa puno. Pero mga inampun sila. Pero ang pinakaugat ka ng puno ay mga unang Kristiyano sa ilang. Mga Hudyo yan. Mga unang Kristiyanong Hudyo. Pero may mga Hudyo na ayaw maniwala sa Panginoong Hesukristo. Kaya inalis sila. Ang tawag sa kanila mga sanga na rebelde. O mga ayaw kumilala sa Panginoong Hesukristo. Pero ang hindi nila pagkilala sa Panginoong Hesukristo bilang kaligtasan, ang siyang naging kaligtasan naman ng mga hentil. Na ang ginawa sa mga hentil, inampon at idinuktong sa puno, ipinalit sila doon sa mga sanga na inalis. At yung mga hentil ang ipinalit. Ngayon, ang mga hentil na ito, nagkaroon sila ng kaligtasan dahil naniwala sila sa Panginoong Hesukristo. Kaya sila inampon. Yan ang sinasabi diyan. How do we overcome? At the end of the age, the Jewish people returned to where they were at the beginning of the age. And the mystery is so the church. Sabing ganyan, at the end of the age, the Jewish people will return. Paano sila babalik? Ang sabi kasi ng Ama, 'di ba? Ang unang tipan o lumang tipan, kaya nagkaroon ng ikalawang tipan o bagong tipan kasi ang unang tipan ay kulang. Kung ang lumang tipan sana ay sakto o hindi naging kulang, wala na sanang bagong tipan. Pero dahil kulang, ang unang tipan ay ang naging kapupunan ng unang tipan ay ang ikalawang tipan. Ang ikalawang tipan ang aral ng Panginoong Hesukristo na puro espiritual. Puro espiritual ang laman ng ikalawa o bagong tipan. Ang unang tipan, yan ay tipan sa laman. Puro aral sa laman. Kasi ang laman marumi at nililinis. Nililinis ang laman sa pamamagitan ng tipan. At ang unang tipan, ang paglilinis niyan ay nililinis ng unang tipan ang laman na marumi at inihahanda sa bagong tipan na kung tawagin ay spiritual na tipan. Paglilinis sa espiritu. Kung malinis ang katawan, ang laman, lilinis ang espiritu. Kasi ang kaluluwa ay espiritu at katawan. Hindi masasabing kaluluwa yan kung walang espiritu yan. At hindi rin masasabing kaluluwa yan kung walang laman yan. Kaya ang kaluluwa at espiritu ay iisa. Kaya kailangan linisin ang laman para malinis din ang espiritu. Kailangan linisin ang laman para maligtas ang espiritu. Maliligtas ang espiritu kung malinis ang laman. Kung marumi ang laman, hindi maliligtas ang espiritu. Kaya ang laman at espiritu parehas dapat malinis para masabi na magkaroon ng kaligtasan. Kaya ang unang tipan ginawa para linisin ang laman nang magkaroon ng kaligtasan ng espiritu.
Dahil ang ikalawa o bagong tipan ay espiritual na kaligtasan. At kailangan na malinis din nito ang espiritu. Kaya ang unang tipan, paglilinis sa laman. At ang ikalawang tipan, paglilinis sa espiritu. Kaya yan nagkaroon ng kakumpletuhan, naging kumpleto. Ang una at ikalawang tipan, pag pinagsama, kumpleto na. Wala nang hahanapin pa. Dahil ang lumang tipan ang nililinis, katawan, laman. At ang ikalawang tipan o bagong tipan ang nililinis, espiritu. At pag pinagsama mo yan, kaluluwa. Kaluluwa ang nililinis ng una at lumang tipan at bagong tipan. Kaluluwa ang nililinis. Dahil pag ang isa sa dalawa na yan, ang laman, pag marumi, hindi maliligtas. Pagka ang espiritu rin marumi, hindi rin maliligtas. Walang kaligtasan. So, kailangan dalawa yan, buo. Church, we must do the same. We have to return to where we were at the beginning of the age. And what is that? That was the book of Acts. God is calling for us to return to where we were. The book of Acts with the power of God, the power to change history. The Spirit, that church was not a status quo church. That was a radical church. They was a radical, revolutionary people. God is calling us back. You see, there's a mystery at the end. The age will end as it began. Everything returns. So God is calling us increasingly not to be of the culture, but to counter the culture. Radical first apostles. And that brings us to something which I called in the book, the mystery of the secret Israeli. See, if you're born again, you say, okay, I'm spiritually Jewish. Okay, I'm an Israelite. Yes, but you're also a spiritual Israeli. The word Israelite is the word Israeli. Just a reality check. It's Israeli. You are a spiritual Israeli. And so there's something that has happened in the world that we can learn from Israel. And it's this. Let me put it this way. It is said that most Irish people have good fight stories. Said that most Italians have good fight stories. Jewish people, not so much. Well, we have good almost fight stories. We almost got into it, but if they just said one more word, that would have been it. But nobody knows what the word is. For ages, I have a good almost fight story too. But for ages, the Jewish people weren't allowed to fight. They didn't have a land to fight. But when they came back to Israel, they realized if we don't learn how to fight, we're going to be wiped out by the world because of the dragon. So the survivors of the Holocaust put on army fatigues and learned they didn't know how to fight. They had used broken weapons, and yet God anointed them so that they actually won the fight. They survived, and they became among the best fighters in the world, even to this weekend. And you are the spiritual Israelis. So what does that mean? It means in the end times, we need to become warriors, strong, courageous, valiant, fighters. It means that, what does that mean? You are to be a warrior for God in the last days. Not take it. It means you don't accept what the enemy wants to do. You don't accept what the enemy wants to do to your culture and your nation. You don't accept what the enemy wants to do to your state. You don't accept what the enemy wants to do to your family, your house, your loved ones. You don't accept what the enemy wants to do to your life and your calling. You say no. No more. Think about it, everybody. It just happened. This is the weekend we come together, and I know it's especially for me to be here. It's a joy for me to be here with you, because you got a prophetic work here. And look here this weekend. This weekend, Hezbollah has been firing missiles on Israel all the time, and so much so that like 100,000 Israelis had to be moved out. They couldn't live there in the north until Israel said, "That's it, no more." It's like David, when he said, the Goliath is taunting the people of God, and they're all taking it, and they're all depressed, and they're all intimidated, until David says, "No, we're going to stand, and we're going to fight."
It's like Gideon, the Midianites are terrorizing the Israelites until Gideon, because of God, God says, no, we're going to fight. So Israel said, no more. And so they struck and they took out the leader of Hezbollah. They thought it could never be done. Kasi ang pagtitiis ng Israel, mula nang masakop sila ng Babylonia. Natandaan nyo ba yan nang sakupin sila ng Babylonia? Ang Babylonia, Iraq. Yan yung time nang mamatay ang Panginoong Jesucristo. Nang sakupin sila. Yan yung panahon ni Herodes, pagkatapos ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, sinakop na sila dyan ng Babylonia. Yan na yung time ng una, Iraq. Pangalawa, yung Medo-Persia. O pangalawa, yung... Kaya nga may Cyrus the Great. Kasi yung panahon ni Nehemias at saka ni Ezra nang itayo yung ikalawang templo. Yan yung ang nagpabalik sa kanila dyan si Cyrus, ang hari ng Persia na Iran ngayon. Pero dati ang Persia ay naging kaalyado ng Israel nung panahon ni Esther. Dahil naging asawa niya si Darius. Darius ba yun? O yun. Basta meron siyang naging asawa na hari ng Persia, si Esther. At si Mardoke, tiyo ni Esther. Ngayon, si Esther ang nagligtas sa mga Hudyo sa Iran. Kasi balak silang patayin doon, i-genocide. Patayin lahat. Pero na harang ni Esther. Yan yung sinasabi dyan. And you know what? This is a sign for us because the enemy is trying to do that in your life. He's trying to fire missiles, intimidate you, defile you with that. Ano lang naman ang Persia, o bumalik uli yung espiritu ng prinsipe ng Persia sa Iran nung panahon na umalis yung hari ng Persia dyan. Kailan ba yon? Nung panahon yung huling hari ng Persia, at tapos na-hijack ni Ayatollah Khomeini. Nung pumasok na si Ayatollah Khomeini, bumalik na yung prinsipe ng Persia kung tawagin. Kaya naging masama na naman ang Iran. Pero dati ang Iran, kaalyado yan ng Israel. Pero nung mapatalsik yung huling hari ng Iran, na-hijack ang Iran ni Ayatollah Khomeini. Ngayon yung anak ng hari o prinsipe ng Iran nasa Amerika ngayon. Yan yung nananawagan na wag sundin si Ayatollah Khomeini kasi na-hijack nga ang Iran ng prinsipe ng Persia. At alam naman natin na yung prinsipe ng Persia ay yun yung demonic entity. At yan ang kumikilos ngayon sa Iran. At kaya yan, yung prinsipe ng Persia na yan, simulat sa pulpa yan, noon pa sa panahon ni Daniel, umiral na yung prinsipe ng Persia na yan. At ngayon lang uli bumalik nung mapatalsik yung huling hari ng Iran. At yung prinsipe ng Iran naman ngayon ay nasa Amerika. At siya ngayon ang nananawagan na wag kilalanin yan si Ayatollah Khomeini dahil siya ang prinsipe ng Persia ngayon na tumutugi sa Israelita. Kumbaga, na-hijack niya ang Iran. Sin with that bondage, with that situation, with that emotion. And you have to say, no more. No more. Take out that sin. Take out that thing. Take that out and fight. You are to stand strong by the power of God. For in the book of Revelation, it's not just a dragon, it's also something else, which I thank God for. There's the Lamb. You see, evil comes like a dragon, wants to intimidate you, wants to terrorize you, wants to overwhelm you. When you look at everything happening, it's like overwhelming. Good comes like a lamb. It seems like the odds are against the lamb. Most people will put their bets on the dragon against the lamb. It seems like the odds are against goodness, the odds are against the people of God. God's are against, you know what, we can't win, but in Revelation, it's not the dragon that wins, it's the lamb that wins. The lamb that wins. You put your bet on the lamb. The Lamb is Messiah. In the end, the Lamb is victorious. Victory is with the Lamb. Dragons are reptilian. They're cold-blooded. They can strike, but they have no endurance. They can't last. Evil is cold-blooded.
May inasabi kasing Kristo ang Iran na paparating. At sabi, darating lang yan pag naubos yung lahi ng mga Israelita. Paano mo maubos ang lahi ng Israelita? Pinangalat na nga. Nawala na nga yung 10 tribo ng Israel. Hindi na nga malaman kung nasaan na. Nagkandawala na. Hindi na matrace. Nalusaw na. Naghumalo na sa mga tao. Kaya lahat ng tao ngayon, posibleng merong dugo ng mga Israelita kasi naghalo-halo na yung mga Israelita sa iba't ibang lahi It can strike, but it can't last. Evil will not win because it cannot win. But the Lamb is warm-blooded, good is warm-blooded, good is cannot fail, cannot end. His love will endure forever, and the Lamb will win. Ang Lamb kasi, ang Panginoong Hesukristo, ang sinasabi niya, pairali natin ang pag-ibig, love, pag-ibig, mainit na pag-ibig. Ang sabi, pag-ibig sa love, pag-ibig sa kaaway, pag-ibig sa kapwa. So, ibig sabihin, pag-ibig ang dapat pairalin. Pag-ibig sa kaaway, pag-ibig sa kapwa. Ano ba ang ebidensya ng pag-ibig natin sa Diyos? Sabi ng Diyos Ama, kung ang nakikita ng iyong mga mata hindi mo maiibig, lalo naman hindi mo ko kayang ibigin na hindi mo nakikita. So, ibig sabihin, sino ba yung nakikita ng ating mga mata? Di ba yung ating kapwa-tao? So, kung iniibig natin ang Diyos Ama, kailangan muna natin ibigin yung ating kapwa-tao para masabi natin na iniibig natin ang Ama. It's in that same vision of the dragon, Revelation 12, that come these words, but they, you, overcame him, the dragon, by the blood of the Lamb. They overcame the word of their testimony and loved not their lives. They overcame. And the Greek word there. Mahirap kasi yung salita na ibigin mo ang iyong kaaway. Oo, ang hirap. Ay, sa literal na buhay natin, mahirap talaga. Pero kailangan natin na sa isip pa lang Kaya nga sinabi ng Ama, huwag kayong mag-iisip ng masama sa kapwa. Yung pag-iisip natin, ingatan natin. Kasi kailangan natin na ma-overcome yung dikta. May mga dumidikta, nagdidikta sa isip natin na masasamang espiritu. Yan yung mga lahi ng Nephilim na namatay sa panahon ng baha. Ang katawan nila namatay, pero ang espiritu nila buhay pa rin at narito natrap sa limbo ng mundong ito. Hindi sila makabalik sa langit kasi hindi sila nilikha ng Ama. Sila ay galing sa mga rebeldeng anghel. At yung espiritu nila, yun ang kasama natin ngayon dito sa mundong ito. Kaya tayong tao, hindi lang tayo ang nag-i-exist dito, kundi pati yung mga espiritu ng mga Nephilim na namatay sa baha, na nagsisilbing masasamang espiritu. O yung iba't ibang espiritu na ipinanganganak din ni Satanas. Kasi si Satanas umiiral dito sa mundo natin. Umiiral siya. Ang gusto kasi ni Satanas, huwag tayong maniwala na hindi siya umiiral. Pero hindi sabi nga ang 24/7 kung magbantay ang leon Kaya si Satanas 24/7 ang leon, si Satanas yun. 24/7 nagbabantay yan ng kanyang masisila. Umiiral siya at ang kanyang mga alagad, yung masasamang espiritu nung panahon ng Nephilim, yun ang nagdidikta sa ating isip. Kaya kung masama ang iniisip mo sa kapwa mo, ang hinihila mo o ang tinatawag mo, yung espiritu ng masasamang Nephilim, yung masasamang espiritu. Pag narinig nila, nababasa nila ang isip. Pero ang puso, hindi nila nababasa. Diyos Ama ang nakakabasa sa puso. Pero ang isip, nababasa nila. Kapag nag-isip ka ng masama sa kapwa mo, ang masasamang espiritu ang lumalapit sa iyo. Pag pipiestahan nila ang isip mo, bubulong sila sa tenga mo, sa isip mo, bubulungan nila. Sasabihin nila, yan, masama ang inaano sa iyo niyan, kinichismis. Pero sa totoo lang, hindi naman yun nagkichismis. Pero dahil binubulungan ka ng masasamang espiritu, pinagpipiestahan ka nila, nilalaro nila ang isip mo, yun na ngayon ang iniisip mo. At kasi, kaya naman na-attract mo sila kasi masama ang iniisip mo sa kapwa mo.
Pag masama iniisip mo sa kapwa mo, nag-a-attract ka ng masasamang espiritu. Kaya sabi, ingatan nyo ang inyong isip. Huwag kayong mag-isip ng masama sa kapwa. Kasi sa isip pa lang, parang magnet yan. Pag masama inisip mo, mamagnetin mo puro masasamang espiritu. Pag lalarawan ka ngayon ng masasamang espiritu sa isip, andyan na yung bumubulong-bulong na sila dyan sa isip mo. Kaya minsan, kahit hindi mo naman, wala namang ginagawang masama sa iyong kapwa mo, pero dahil sa dikta ng masasamang espiritu sa isip mo, naiisip mo may ginagawang masama ang kapwa mo sa iyo, pero sa totoo lang wala naman. 'Di ba? Kasi lahat tayo biktima nila. Biktima tayo ng masasamang espiritu. You know what it is? It's Nakao, which means to prevail, conquer totally. But you know what's cool about it? It's about the future, but it's written in the past tense. In other words, the victory is as good as done. Your victory is as good as done. But you gotta fight to have it. If you want victory, you gotta fight. And you will have it. But the thing is, if you fight, the guarantee... Ang sinasabi nito ni Jonathan Khan, kailangan nating makipaglaban sa espiritual. Kasi marami talagang masasamang espiritu sa mundong ito na nag-e-exist. Espiritu ang kalaban natin, hindi laman. Nasa ano yan? Nasa nakalimutan ko. Espiritu ng pagkalimot. Bubuksan ko, Ezekiel? Hindi Ezekiel. Teka lang ha. Puntahan lang natin yung Bible. Basahin natin ang tagal magbukas. Ang tagal magbukas. Naku, baka mawala siya. Bukas na yan. Hinesis? Hindi Hinesis. May espiritu ng pagkalimot ako, be. Hebreo, Peter. Dati alam ko yun eh. Ezekiel. Efeso. Efeso 6. Gis. Tignan natin. 11. For we wrestle not against flesh and blood. Ayan. Put on, ito yung sinasabi na hindi dugo at laman ng ating kalaban. Tandaan nyo. Sabi dito sa GIS, finally, my veteran. English kasi. Gawin natin Tagalog nga. Asan na ba ang nito, setting? Language. Gawin natin. Okay. So, ang sabi dito, Efeso 6. Nabago. Ano ba nangyari Efeso, sabi. Ayaw. Ganun. Sabi dito na lang. Ba't ayaw ng wika? Pilipino. Ba't ayaw sa Pilipino? Nakaka-King James version tayo siguro. Wika ng Pilipino. Mga pananda ipakita. Masarap. KJV kasi tayo hindi natin yung dating Biblia. Ang sabi dito, ito ang kalaban natin. Sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ang tawag doon, armor of God. So kung ang militar, merong mga armas, may armas din ng Diyos. Sabi, magbihis kayo ng armas ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa alalang ng mga dyablo. Di ibig sabihin may mga espiritu ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laman at dugo. Ang kalaban natin hindi laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan o yung mga gobyerno,
laban sa mga kapangyarihan o yung may mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. So may mga kadiliman, ibig sabihin yung katulad ng mga kabaret. Kadiliman din yan. Wala ka nakikita dyan sa kabaret, kundi puro mga demonyo. O, yan. Kadilimang ito na sanlibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. O, makalangit na dako. Asan ba yung dominion ni Satan? Yun yung ikalawang langit. Ano yung ikalawang langit? Outer space yun. Nandiyan sila sa buwan, nandiyan sila sa Saturn, nandiyan sila sa Mars, nandiyan sila, basta nasa planeta sila. Yan ang kanilang dominion, kalawang langit. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, o ibig sabihin ito yung mga kagayakan, ito yung armor of God o armas ng Diyos, upang kayo yung mga katagal sa araw ng masama. Anong tawag ditong masama? Araw ng Great Tribulation o matinding pagbabata. Papasok na tayo diyan sa Great Tribulation eh. Kaya nagkakaroon na nga diba ng ng alignment. Meron ng alignment ng ng G7. Meron ng alignment ng China, Russia, Brazil. May mga ganyan-ganyang alignment na. 'Di ba? Upang kayo makatagal sa araw ng masama at kung makagawa ang lahat ay magsitibay. Paano tayo magsisitibay? Kung ang katawan natin ay 50% espiritu at 50% physical, maaaring sa panahon ng kagipitan o Great Tribulation o matinding kapigatian, mawawalan tayo ng pagkaing physical. Yung pagkaing physical na yan, yun yung tinapay, bigas, itlog, payless, prito. Yan yung mga pagkaing physical. Pero meron ding pagkaing espiritual. Ang pagkaing pisikal na uukol sa katawang pisikal. Ang pagkaing espiritual na uukol sa katawang espiritual. Alalahanin natin tayo ay 50% pisikal, tayo ay 50% espiritual. Kung ang pisikal nating katawan gutom, hindi tayo magsusurvive, mamamatay tayo. Pero kung ang spiritual na katawan natin, 50% ay busog, makakasurvive tayo. So, ano yung mga pagkaing espiritual? Ito, salita ng Diyos Ama sa Biblia. Pakainin natin ang ating espiritual na katawan ng mga salita ng Diyos Ama para makasurvive tayo sa panahon ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. So, kung makakasurvive tayo, paano? 50% ng katawan natin busog makakasurvive tayo. Pero kung ang 50% nating katawan gutom, yun yung physical, makakasurvive tayo kasi meron tayong katawang spiritual o spiritual body, busog sa pagkaing spiritual, makakasurvive tayo. Pero kung parehas yung gutom na yung physical na katawan mo, gutom pa yung spiritual na katawan mo, paano ka makakasurvive? Hindi, mamamatay ka. So, yun ang ibig sabihin dito. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Ano yung bigkis ng katotohanan? Ang salita mo ay katotohanan. Di yung isalita ng Diyos. Nasa Biblia yan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ano yung kagayakan? Kasuotan. Di ba? Armas. Ayan, ang gusto niya. Nagsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, salita ng Diyos. Ang salita mo ay katotohanan, na may sakbat ng baluti ng katwiran. Anong katwiran? Ang aral ng Panginoong Jesucristo ay katwiran. Aral, katwiran. Ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ibig sabihin to, pupunta tayo sa iba't ibang lugar para mangaral. Yung panyapak na yun yung ating pagpupunyagi na makapag-share ng mga salita ng Diyos Ama para yung iba ay magkaroon din ng pagkain espiritual. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, hindi ka naman ano ba ang nagtutulak sa tao para makapag-share? Di ba yung pananampalataya? Na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangniningis na suligi ng masama. Yung pananampalataya mo pagka yan ang sabi yung pananampalatayang andap-andap, yung parang natatangay ka sa kabila ng pampang,
Tapos tatangayin ka na naman sa kabila. Pag natatangay ka ng magkabilang pampang, anong matatawag sa'yo? Hindi ka makakatayo. Mahina ang iyong pananampalataya kasi natatangay ka. Kailangan ang pananampalataya mo matibay. Ang bubuwagin sa atin yung pananampalataya. Ang katotohanan noon, katotohanan ngayon at bukas, iisa yan. Hindi yan magbabago. Pero yan ang bubuwagin sa atin. Pipilitin ng masasamang espiritu na pasukan tayo ng bagong mga pananampalataya. Pero huwag tayong bibitiw sa lumang pananampalataya na itinuro ng mga apostol sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga kailangan natin magbasa ng Biblia. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. O tabak din yung salita ng Diyos. Ay ano ba yung ipinanlalaban sa masasamang espiritu? Pag ikay inaatake sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus na taga Nazaret, o Diyos Ama, ang pangalan ng Diyos Amang Banal at ng Panginoong Jesucristo ay tanggulan. Tanggulan yan. Muog yan na hindi matitibag kahit ng mga espiritu. Na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. O, yan ang inaaral niyan. At sa akin upang kayo pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng ebanghelyo. So itong ebanghelyo ng Diyos na to may hiwaga. At yan ang ating pagkaing espiritual, nakakapagligtas. Kaya itong panahon na paparating, hindi lang tayo dapat physical lang. More dapat tayo sa spiritual. Yan yung sinasabi ni Jonathan Cahn. Victory, you gotta fight! And you will have it. But the thing is, if you fight, the guarantee is you're gonna win. Fight the fight, keep going. If you fall down, get up and keep fighting. For despite public opinion, you actually happen to be on the winning side. Fight your good fight, never give up, never Di ba ang dati, ang mga propetang ito ay nangangaral lang. Pero ngayon, nang-encourage na sila. Eto na kasi ang panahon ng sinasabi nila na papasok na ang matinding kapighatian. So itong ipinangangalanda kanya ay maging mapagbata tayo. Paano tayo lalaban? Ibig ba sabihin yan, lalaban tayo sa physical? Hindi yun eh. Lalaban tayo sa spiritual. Kasi itong panahon na to, more on spiritual. Yung panahon na nakaraan yan ay more on physical, pero ngayon tayo, lumalaban na tayo dapat ngayon sa spiritual. Maraming spiritual battle tayo ngayon na mararanasan. Dahil mag-e-exist na talaga yung mga spiritual nating kalaban. Kaya nga, the return of the dragon. Yan ang sinasabi. give in to the enemy. Keep going and you will win. And you want proof? As I'm gonna give this to you as a closing thing to leave this with you. You want proof you're on the winning side? One last look at the nation of Israel. They're assigned to you. See, for thousands of years, the dragon has tried to destroy them. And they seem to be the weakest of people. They didn't have, most of the time they didn't have an army. They had nothing. The pharaohs of Egypt tried to destroy them. Assyria tried to crush them. Babylon tried to annihilate them. Rome tried to destroy them. Hitler tried to exterminate them. The Soviet Union tried to crush them. The terrorists say they're going to destroy them. But the pharaohs are gone. Assyria is no more. Babylon has fallen. Rome has crumbled. Hitler has perished. The Soviet Union is gone. The terrorists will be no more. But the nation of Israel lives. Am Yisrael Chai. The nation of Israel lives because the God of Israel lives. The Messiah of Israel lives. Yeshua of Israel lives. And you will live. You who follow, you shall be victorious, for greater is he in you than he who's in the world. Fight the good fight. Overcome the dragon in the name of Yeshua, Jesus, the light of the world, the glory of Israel, and the lion of the tribe of